Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dito sa mga tulumya. Meron po akong tatlong piraso ng tulumya pero dalawang variety lang po ito. Pero bago po tayo magsimula sa ating topic, paki-like, comment, and subscribe po at huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na nga po yung ating topic, ito ang aking mga tulumya. Dati po, ang mga tulumya ay nakagrupo sa Oncidium. Hindi naman po mapagkakaila kaya sila nakagrupo sa Oncidium dahil sa yung mga bulaklak po ng Oncidium at yung bulaklak ng tulumya ay magkamukha na parang mga babaeng nakasaya. And tapos kapag hinangin sila, para silang babaeng nakasaya na nagsasayaw. Yan po, kaya po dating nakagrupo yan sa mga Oncidium. Pero ang mga Oncidium po kasi iba po yung kanilang mga dahon. Maninipis yung dahon ng mga Oncidium at maninipis na medyo malapad kesa dito sa tulumya. Ang tulumya po ay matigas at maliit lang po yung kanyang mga dahon. Medyo may pagkataba dito sa pinakailalim at manipis dito sa dalawang gilid pero matigas po yung dahon. Ito po yung pagkakaiba ng dahon ng tulumya at saka Oncidium. Ito po yung dahon ng Oncidium. Ito po yung isang Oncidium ko na tinatawag na dancing ladies. Ito yung native ng dancing ladies na tinatawag ng mga ita. Ito po yung nabili ko sa mga ita na kapiraso lang parang mga 3 o 4 na pseudobulb. Ayan. Ang pseudobulb po ay ito. Ayan. Tinatawag po itong pseudobulb. Ayan. Ito naman po yung dahon ng tulumya. Kaya makikita nyo naman po yung difference ng dalawa. Malapad po na napakanipis ng dahon ng mga Oncidium. At ito po ay napakaliit na medyo may pagkataba dito sa ilalim. Yan po yung pagkakaiba ng Oncidium at saka ng tulumya. Balik po tayo dito sa tulumya. Kaya po ginawa kong topic itong mga tulumya na to dahil nagbulaklak nga po itong isa sa aking mga tulumya. Madalas na po ako na bumili ng tulumya sa Golden Bloom. Bumibili ko ng 2-3 na tulumya pero hindi ako nakakabuhay. Kasi ang ginagawa ko po doon sa aking mga tulumya, tinatanim ko po sa paso at ang ginagamit ko na pating media sa kanila ay yung coco cubes. Nung minsan na naisipan ko na ikapit dito sa maliit na isang sanga. Sabi ko nga noon sa nakaraang video ko, itong mga sanga ng maliit na sanga ng puno na to ay parte lang ng mga driftwood ko dito nung mga nakaraan, yung mga nabulok. At ito po yung mga matitigas na parte ng mga driftwood na itinabi ko. Ngayon napakinabangan ko po. At ikinapit ko po dito yung aking mga tulumya. Sa ngayon po yung 3 huli na binili ko na tulumya, ito at napamulaklak ko na nga po. Ito, pangatlong pamumulaklak na po nito under my care. At ito po yung nabili ko dati. Ito lang. Ito, bago na lang to. Tapos ito, malago to na nabili ko. Kaya lang, namatay yung sa side na to. Buti, natira ito. Tapos, ito, yan, mga 2 ano lang din siya, 2 suwi lang siya nung nabili ko. Pero mabibili po natin to na nakalagay sa isang napakaliit na basket, yung ganito kaliit na basket. Mas gusto po ng mga tulumya ay nakakapit sa mga ganito, sa mga driftwood o sa mga sanga. Ang ginawa ko po dito ay nilagyan ko lang ng maliit na bunot ng niyog. Yun yung pinanglagay ko dito sa baba. Yung iba po, moss ang ginagamit nila. Pero ako po, ito po yung ginagamit ko, yung bunot ng niyog. Ayan, hanggang sa nakita ko na yung mga ugat nila ay kumakapit na dito
sa maliit na sanga na pinagkapitan ko sa kanila. Ito talagang, nung binili ko to, itong isa na to, talagang nahirapan akong buhayin dito. Pero namulaklak na po ito dito. Kaya lang, nung namulaklak po ito, namatay yung side na to. Makapal po yan nung binili ko. Yan, ganyan lang po yung ginagawa ko sa pag-aalaga sa aking tulumya. Yan, tingnan nyo. Yung mga ugat nila maliliit na parang mga Dendrobium orchids. At yung pagdidilig po dito. Sa pagdidilig ko po nito, araw-araw ko po ito nadidiligan tuwing umaga. At yung iba po, kapag makapal yung moss na nilalagay po nila dito sa pinakababa na yan, once a week lang po sila nagdidilig. Pero ako po, nasanay po itong aking mga tulumya na araw-araw ko na dinidiligan. Kasi mahangin doon sa kinalalagyan nila, doon sa harapan, malapit sa may grotto. Kaya lang, lumipat ako dito sa likod kasi mayroong music. Hindi ako makapag-video doon, umaga, tanghali, hapon, mayroong music sila doon. Kaya dito, lumipat ako dito sa likod. Ayan o, tingnan nyo yung kulay ng bulaklak. Mas matingkad pa po yung pagka-red nito, kaya lang ito, mga 2 weeks na nakabuka. Ito po ay full bloom na. Full bloom na po ito bago ko na ipakita sa inyo kasi nga talagang busy at hindi ko maasikaso ngayon na mag-video. Nakita nyo naman, madalang ako mag-upload. Ito nga po palang bulaklak na to ay tumatagal ng 2 weeks hanggang 1 month. At ito pong mga tulumya ay pwede po sila sa bright light area lang. Parang mga katleya. Yan, yung mga sinag na kapirasong araw lang. Yung sa ilalim ng puno ng kahoy na meron lang po na nakasilip na araw. Yun po yung gusto ng mga tulumya o yung morning sunlight lang po talaga. Ayaw po nila sa full sun. At sa fertilizer naman po, lagi kong sinasabi sa inyo, ang fertilizer ko po na ginagamit ay 20-20-20. Kapag hindi po ako busy, talagang once a week ako nagdidilig ng fertilizer. Pwede po yung Osmocote na ilalagay nyo po sa isang Osmocote basket, yung maliit na Osmocote basket. Tapos lalagay nyo dito, tutusok nyo dito para hindi po sumayad sa ugat yung mga Osmocote. Iyon po yung Osmocote na slow release fertilizer. Minsan gumagamit din po ako noon kapag talagang busy na hindi ko talaga nadidilig na i-sprayan ng mga fertilizer ito. Pero sa ngayon po talagang wala silang fertilizer mula nung May. Hindi ko po talaga sila nabibigyan ng fertilizer, pero ayan, nagbubulaklak din po sila. Kahit po itong iba kong mga orchids dito, may bulaklak. Ang mga oncidium po, hindi lang po ito kulay red. Marami pa po itong kulay. May kulay brown, kulay white, kulay yellow. Ito po kulay orange ang bulaklak nito. At ang ID nga po pala nitong tulumya na to ay Flyer Red Cherry. At yung isa po dito ay ito orange. Ito po yung orange. Ito po ay Flyer Red Cherry din po ito. Kaya yung tatlong tulumya ko po ay 2 variety lang. Sana madagdagan pa yung tulumya kasi mas nag-enjoy po ako ngayon na alagaan itong mga tulumya. Mas madali silang alagaan. Mas nadadalian pa nga po akong alagaan dito ngayon kesa nung nakaraan na lagi akong namamatayan. Ito lang po pala yung tamang pag-aalaga ng mga tulumya. Yung iba po, pwede po yung mga tulumya sa uling, sa nakapaso. Meron akong nakita na nakapaso po yung kanilang mga tulumya. Pero sa akin po, hindi po talaga pumwede yung nakapaso. Kaya po ito, talagang namamatayan po ako doon sa kapag sa paso ko nilagay yung mga clay pot na maliliit na
lagyan ng mga Dendrobium orchids. Yun po yung dati kong tinataniman na namamatay. Pero sa ngayon, eto, yan nabuhay. Buhay naman po yung 3 binili ko at walang namatay. Meron lang nga po na namatay na kalahati nitong kulay orange. Pero nakaka-survive na po itong kalahati. Kaya po, gusto ko pa na dagdagan itong aking mga tulumia. Dahil napakagaganda po ng kanilang mga bulaklak. Yan po, hanggang dito na lamang po ang aking video at sana po ay may natutuhan kayo sa na-share ko sa inyo ngayon. Sa mga subscribers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero pinanonood po ng buo ang aking video at hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.